Magandang hapon muli. Tayo ay magpatuloy sa katapatan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bago tayo pumunta sa ating pag-aaral sa Book of Timothy, tayo ay inihanda sa topical na pag-aaral tulad nito. So, salamat minsan pa sa inyong katapatan sa pagdalo. At yan, si Mitch lang or Mitchie lang ang ating regular na dumadalo, na invited. So, muli, salamat sa bawat isa. Tayo ay inaanyayahan na buksan ang ating mga Biblia at patuloy na ako marahil mag-encourage na magkaroon ng hard copy Bible, at kung maaari, pwede niyo yung sulatan, maglagay ng mga notes para sa kahandaan ng ating pagtuturo sa ating mga mahal sa buhay at sa ating mga sinisiran. So, maganda yung laging may mabunot, may maalala, may mapuntahan. So, sa ating pagsimula, gusto kong tingnan natin ang ating title. Pamagat ng ating pag-aaralan ay God's Covenant Promise Fulfilled in Christ. Siguro hindi ko na kailangan Tagalogin, pero maganda sa Tagalog ang sabi dito, ang pangakong tipan ng Diyos ay natupad kay Kristo. So siyempre, pag-usapan muna natin sandali kung ano nga ba ang covenant. Pero bago yan, ito yung ating main point. Gospel-centered church is vividly vibrant to the praise of His glorious grace. Makita natin ito dito sa pasahe ng Episo ay ilang bisis pinagdidiinan at tila ito yung pinaka mataas na kailangan o nalayunin ng kaligtasan or ng covenant to the praise of His glorious grace, to the praise of His glory. Sa mga nagbasa, makita nyo na lagi ito ang sinasabi. Sa Tagalog, ginawa kong Tagalog, Iglesyang sentro ng Ebanghelyo ay maliwanag na buhay na papuri ng kanyang maluwalhating biyaya. So parang mas tumamis kapag tinatagalog. So bago yan, tayo ay manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat. Amang banal, na kayo po ang nagsimula ng tipan. At hindi ito nagbago. Ito iyong ginawa. At ito ay nagkaroon ng katuparan sa iyong bugtong na nakang Panginoong Hesus. Salamat ng marami, Panginoong Hesus, sa iyong pag-ibig, sa iyong kalooban, na ninais mo na iligtas kami ng mga makasalanan na pinili nung una pa man. Naging banal at kaya-aya ng dahil sa iyong kabanalan. Salamat po sa mabuting balitang ito na ang Santong Espiritu ang nagsilyo sa amin, pagpapatunay na kami ay iyo. At kailanman, makakasama mo pagdating ng fullness of time. Pagpalain niyo po ang iyong mga salita, makita namin lalo pa ang katotohanan ng mabuting balitang ito. Dalangin ito namin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So tayo ay medyo mag-skip ng mga ilan para ma-hit natin ang ating timing. Pero muli, pakisulat na lang po ng ilang writings kung mayroon kayong gustong mailagay. Ano nga ba ang covenant or tipan? Diba? Ang mga mag-asawa sila ay may tipan. Sa Hebreo or sa salitang Hebreo, ang covenant or tipan ay galing sa salitang beret or bret. Ang salitang ito ay nagmula sa Hebreo na ang ugat ay bara. Diba? Na nangangahulugang pagputol o
gumawa ng tipan or gumawa ng covenant. Ang kalikasan normally or nature of a covenant sa Near East context, di ba? Kilala din sa atin na sa panahon na Mediterranean panahon or Mediterranean na kilala ngayon ay Middle East actually. Ang tipan ay isang kasunduan nagbibigay kapangyarihan sa pagitan ng dalawang partido. Di ba? Nakadalasang pinatutunayan ng isang paghandog o isang ritual na gawa. Ginagamit ang tipan upang magtatag ng mga relasyon. Kaya mayroon na ngayon mga bilateral agreement. Di ba? Ang tipan o ang covenant, kumpirmahin ng mga pangako. O ito ay mga confirmed promises. At tinitiyak or para matiyak yung katapatan ng bawat partido. So yun yung nature ng tipan or ng covenant. Ano-ano nga ba ang mga katangian ng tipan or covenant? Ito ay may tinatawag na mutual obligation. Of course, ang bawat partido ay may mga tiyak na responsibilidad at mga obligasyon. Kaya malaking awayan nung wala na tayo sa tipan, sinuko pa yung so, wala na tayong obligasyon, pero sana nakarelate kayo. Ayaw ko na lang bigyan ng detalye. Sabi na nga ba eh. So pangalawa, ang karakteristik nito ay, ito ay binding. O merong makapangyarihan, nagbibigay ito ng kapangyarihan sa inyong dalawa. Yung binding agreement. Di ba? Hindi basta-basta na lamang, ayoko na. Hindi. Ito ay tinuturing na nagbibigay kapangyarihan at hindi maaring bawiin. Nang ganun-ganun na lang. Kaya yung mga sinilyuhan dyan ng pastor or ng huwes, hindi pwedeng ganun lang yan. Punta na lang sa barangay at barangay so very wrong. Mali yung pag-iisip na yun. Ha? Pangatlo ay sealed with a sign. Pinatunayan ng isang tanda or lagda. Di ba? Ang mga tipan ay kadalasang pinatutunayan ng isang tanda tulad ng paghahandog, isang ritual o nagawa, o isang physical na marka. Kaya nga, kapag hindi marunong pumirma, anong ginagawa? Thumbmark. Yan. Pang-apat na karakteristik ng tipan or covenant ay witness by God. Kaya, sinusumpa ko sa Day of our Lord, nakalagay sa mga tipan nyo, di ba? Sa mga agreement, lalong-lalo na sa Pilipinas. Pinapatunayan na mga tipan, sa kaso ng mga tipan ng Diyos, siya ay kadalasan ang saksi at tinitiyak ang tipan. So in relation with God, siya ang pangunahing saksi at tinitiyak niya na ang tipan na ito ay mangyayari. Ang kanyang tipan. Na kung i-relate natin sa tipan ng Diyos or God's covenants, sa Biblia, ito yung mga tipan ng Diyos. Una ay unilateral. Ano ba ibig sabihin nun? Ang Diyos ang nagsimula at nagtatag ng tipan. Na kadalasang hindi nangangailangan ng tulong o negosyasyon mula sa tao. I choose you dahil hindi sa marami kayo, sabi kanina sa Deuteronomy chapter 7 verse 6, kundi dahil ito sa gusto ng Diyos. Ang kanyang tipan ay sovereign. May soberanya. Ang mga tipan ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang soberanya at otoridad. Pangatlo ay redemptive ang kanyang tipan.
redemptibo. Ang mga tipan ng Diyos ay kadalasan may kinalaman sa pagliligtas, pagtubos o pagpapanumbalik. Pangapat na karakteristik ng covenant, God's covenant ay walang hanggan, eternal. Di ba? Kaya yung iba na nagnanais ng forever, unahin mo ang Diyos. Ayun, may forever. Kung kay kani-kanino lang. So God's covenant is eternal. Ang mga tipan ng Diyos ay walang hanggan at walang pagbabago. Hindi nagbabago. Na sumasalamin sa kaniyang hindi nagbabagong kalikasan. So doon pa lang nagkakaroon na tayo ng ideya, salamat na nakipag-covenant ako sa covenant ng Diyos. Gusto kong basahin ang Psalms chapter 89 verse 35. I hope na magiging memory verse natin ito. Ito ang nagbibigay sa atin ng comfort kung bakit eternal ang kanyang tipan. Hindi dahil sa kanyang pangako, hindi sa kanyang pinangakuan, kundi dahil sa pangako mismo niya sa kanyang sarili. Sabi dito sa Psalms chapter 89 verse 35, once for all, I have sworn by my holiness, I will not lie to David. Ganyan ang Diyos na nakipagtipan sa sangkatauhan. Hindi niya kailanman hindi siya kailanman magsinungaling sa kanyang kabanalan. Ibig sabihin, hindi magawa ng Diyos na lukuin ang kanyang sarili. Ganda, no? So of course, alam natin ang mga examples ng mga covenant sa Biblia. At marahil, kung magpa-exam tayo doon sa ating camp, masasagot ito. Diba? Of course, yung tinatawag na Adamic Covenant, doon sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17, at pinalawig pa ito sa 3:15 ng Genesis. Ito yung God's covenant with Adam, promising life and death based on obedience. Noahic covenant. Diba? Sa Genesis chapter 6 verse 18, chapter 9 verse 8 to 17. Yung establishing a covenant of preservation and protection. And then kay Abraham, yung Abrahamic covenant, God's promise to Abraham establishing a covenant of blessing, land and descendants. Siya ang magiging father ng all nations. Nangyari ba yon? Wala, isa nga lang anak eh. Pero in Christ, nangyari yon. Mosaic covenant. God's covenant with Israel establishing the law and promising blessing for obedience. Panghuli ay yung Davidic covenant. Ito yung sa Old Testament. Yung promise na magkakaroon ng kingship at dynasty. Diba? Kaso, namatay din si David. Sa New Testament, mayroong covenant din. Ito yung tinawag na New Covenant at yung Covenant of Redemption. So, ang mga covenant na nabanggit, actually ay nangyari ito or fulfilled kay Kristo. Ang Old Covenant na sa law ay napalitan ng New Covenant. At ang Davidic Covenant ay nangyari nung si Kristo ay dumating, siya ang tinatawag na Son of David, na kung saan ang kanyang pagiging king ay panghabang panahon, forever. So ilan lamang ito sa brief idea para sa atin sa isang detalyadong covenant na mamakita natin ngayon sa New Covenant o Redemptive Covenant dito sa aklat ng Ephesians. So yan ay isang introduction lang. Kaya kung titingnan natin, mayroon tayong 3 puntos na titingnan.
At tinanong ko pa nga last week sa ating pagbibigay ng mga libro, wala akong maibigay, kung paano nyo ipaliwanag ang mabuting balita in relation sa isang Diyos sa tatlong persona. Di ba? So I hope na makatulong ito ang ating pag-aaral ngayong hapong ito. So alam ko na very familiar na ang bawat isa sa Ephesians at katuruan ito. Pero nawa, gaya ng sinimula ng mga pagbasa kanina, magdala pa ito nawa sa atin ng malalim na atensyon sa mga salita ng Panginoon sa ginawa ng Diyos sa ating buhay. Na worth kailangan pagsikapan. Hindi yung parang baliwala lang. So magdala pa ito sa atin ng lalong malalim na pagsamba, pagpapahalaga sa kabanalan at walang kapintasan. Una, mayroon tayong tatlong puntos na titingnan. Sa verse 3 to 6, ito ang nilagay ko ay, na wala lang marahil ang N, chosen by God the Father. Pinili ng Diyos Ama. Pangalawa, verse 3 and 6. Pangalawa ay, redeemed by God the Son. So, intentionally kong nilagay ang God, God, God. Pangatlo, verse 7 to 12, at pangatlo ay, sealed by the Holy Spirit. So, sa madaling sabi, from past, present, at future inheritance, ang triune God ay at work. Kaya mabuting balita ito kung paano natin makikita. Ito muli ang detalyadong paggawa ng tatlong persona sa isang Diyos. Unang puntos, verses 3 to 6. Pero bago yan, basahin muna natin ang verse 1 to 2. Sabi rito, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints who are in Ephesus and are faithful in Christ Jesus, grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ. So mahalaga natin makita dahil gusto kong makita natin yung verse 2 na nagsasabi, God our Father and Lord Jesus Christ. Pero ganun pa man, unanimously ito ay sinulat ni Pablo doon sa verse 1. By the will of God. Siya ay naging apostoles ni Kristo. At ang sulat na ito sa mga Ephesos, ang mga Ephesos ay hindi para maging faithful sa Kanya, kundi kanino? Sila ay mga faithful kay Kristo. So ito yung pangunahin nating gagawin or panalangin bilang isang nangangaral o bilang isang kapatid ng bawat isa sa atin ay maging maging matapat kay Kristo. Galatians chapter 2 verse 20. Sabi pa sa verse 2, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ito marahil ang pangunahing greetings ni Pablo sa panahon nila. Grace and peace. Pero actually, napakagandang tingnan dahil mayroong isang magandang paalala si Pablo kung bakit tayo mayroong kapayapaan. Dahil sa grasya ng Diyos. Kapag sinasabi ni Pablo, grace to you and peace, marahil ay kanyang pinapaalala nang dahil sa grasya ng Diyos, tayo ay may kapayapaan sa Diyos, hindi ka nakaaway ng Diyos. He is always reminding every believer na because of God's grace, we have peace with Him. And that's the good news. Di ba? Eh maganda sigurong total grace covenant naman tayo. Grace and peace to you. Kaya maganda yung mga churches na pangalan ay grace. Huwag lang maging grace to you. Baka madimanda na tayo ng pangungupya. Bakit ba tayo naging dahil sa grasya ng Diyos, kaya tayo may pakapayapaan. Maliwanag ito sa sulat ni Pablo doon sa Romans chapter 4. Sa huling talata,
Sabi niya, who has delivered up us for our trespasses and raised us for our justification. Dahil sa grasya ng Diyos, tayo ay ginawang justified. Verse 5 sabi roon, chapter 5, verse 1, Romans, therefore, since we have been justified by faith, ano meron? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya maganda sa sulat ni Apostol Pablo, it reminds us, it is the grace of God, that's why we have peace with Him. Hindi mo na kaaway ang Diyos. Sapagkat kaaway natin ang Diyos. At sabi pa ni Apostol Paul, ang grasya at kapayapaan na ito ay nagmumula lamang sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang salitang ginamit niya, and ito, una, ang tatlong persona ay ang pinagmumula ng absolute grace and peace. At sabi pa dyan, and the Son. Son is equal essence with the Father. So yun ang gusto nating tingnan. Una, tingnan natin, chosen by God the Father. Nagsimula si Pablo sa isang salita na blessed. Ang salitang ito ay isang mahalaga sa ating kaunawaan, sa ating pagpapatuloy. Hindi lamang ito simpleng word na pagpupuri, kundi itong word na ito na nagmula sa Greek word na eulogetos, na kung saan nagkaroon tayo ng English word na eulogy, hindi lamang ito pagsabi ng isang magandang papuri sa Diyos, kundi mayroong isang malalim na pinag-ugatan ng papuri na binibigay ni Pablo sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Siya yung who has blessed us in Christ in every spiritual blessing in heavenly places. Yung papuri na yon dahil pinagpala ng mga makalangit na mga pagpapala. Ang ginamit dito ay spiritual blessings. Nakaugat sa ano? Kay Kristo. Ang pagpapalang ito ay hindi tungkol sa mga material na bagay. Hindi dahil sa nagiging kayamanang makalupa. Ito ay nakabase or naka-refer sa mga spiritual blessing at kaligtasan na binigay ng Diyos sa pamagitan kay Kristo lamang. Praise God! I will not be going to hell. I will be with Him forever. Yung salitang heavenly places, literally, ito ay ang kalangitan. Tumutukoy ito sa dominyo ng Diyos kung saan galing ang mga makalangit na pagpapala. Kaya nga sa Ephesians, the same chapter, verse 20, kung tingnan natin, sabi rito, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated at His right hand in heavenly places. Nagpapakita ng dahil kay Kristo, mayroong posisyon ng isang mananampalataya. Meron siyang mga pagpapalang makalangit ng dahil kay Kristo, mayroon siya ng mga ito. Pangunahin dyan ay ang kaligtasan. Pansinin natin ang salitang in Christ. So the Father blessed us in Christ. Marami yan. Kung titingnan natin, sa verse 3 in Christ, di ba? Sa verse 4, even He chose us in Him that is in Christ. Di ba? He predestined us adoption to Himself as sons through Jesus Christ Verse 7, in Him we have redemption. Verse 6 says, in the Beloved. Di ba? Then verse 8, makita natin na all in Christ, through Christ. Maganda natin tingnan ito. In Christ.
sa kay Kristo, meron tinatawag na super abundant heavenly blessing was bestowed to believers as His children by faith in Christ. Ganda, no? What Christ has is theirs, including the righteousness of Christ. Yung resources na meron kay Kristo. Yung pribilehiyo na meron tayo, na meron si Kristo, meron tayo. Yung position at kapangyarihan. We have the power to fight sin. We are able to come to God in Christ and call Him Abba, Father. Romans chapter 8 verse 16 to 17, sabi nga dito, the Spirit Himself bear witness with our spirit that we are children of God. Dahil kay Kristo. 17, if children, then heirs, heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. So, heavenly blessing dahil kay Kristo. Sino ba pinakamayaman ngayon sa mundong ito? Elon Musk. Tama? Wala sa kayamanan mo si Elon Musk. Kung ikaw ay totoong Kristiyano. Verse 4. Chosen by God the Father. Sabi dito, verse 4, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Yung pagpili ng Diyos ay kailan? Kung nung ikaw ay nanampalataya or kahit wala ka pa nga. So dito makita natin, God the Father choose or elect. Ang Diyos Ama ay pumili, una dapat nating maintindihan na ito ay kanyang banal na karapatan. Gusto nating sabihin na karapatan ito ng Diyos. Sapagkat maraming kumukontra dito. Di ba? Pangalawa, ang pagpili ng Diyos ay nakabase lamang sa kanyang kalooban. At ito ay sa pamamagitan kay Kristo. Kailan? Before the foundation of the world. Itong pasaheng ito ay maglalagay sa atin sa maraming mga pag-alis sa mga maling katuruan, maling kaisipan. We praise God. Ang salitang choose, chosen, election, or elect ay isang malinaw na mga usapin sa Biblia na tayong mga Kristiyano dapat hindi ito malabo sa atin. I hope na makatulong ito. Binasa kanina sa Deuteronomy chapter 7 verse 6. For you are a people holy to the Lord your God. The Lord your God has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples who are on the face of the earth. Hindi pumili ang mga Israel sa Diyos, kundi ang Diyos Ama ang pumili sa kanila. Deuteronomy chapter 14 verse 2. For you are people holy to the Lord your God, and the Lord has chosen you to be a people for His treasured possession out of all the peoples. Ito yung maganda. Maliwanag ito sa Biblia. Gusto lang nating tingnan ng ilang sandali kung gaano kahalaga ito. Revelation chapter 13 verse 8. Kailan ba sinulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Sabi dito, and all who dwell on earth will worship it. Ang lahat ng mga nakatira sa mundong ito sasamba doon sa beast. Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb
who was slain. Ang hindi lamang sa sambayang mga naisulat ang kanilang pangalan bago pa nga gawin ang sanlibutan ito. Revelation chapter 17 verse 8. The beast that you saw was and is not, and is about to rise from the bottomless pit, and go to destruction. And the dwellers on earth whose name have not written in the book of life from the foundation of the world will marvel to see the beast, because it was and it is not to come. So, ibig sabihin ng taga-Revelation, yung mga magmamarvel, yung mga sasamba sa Diyos-Diyosan o sa beast, ay yung mga hindi nakasulat ang kanilang pangalan no bago pa man likhain ng mundo. Actually, napakasagana ang Biblia pag tungkol about sa choosing or election. Psalms 105 verse 43. So he brought his people out with joy, his chosen ones with singing. Psalms 135 verse 4. For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel as his own possession. Isaiah chapter 4 verse 4. Talon tayo sa Matthew chapter 24 verse 22. Yung tribulation time marahil lang sinasabi nila. Pansinin niyo. Dahil sa mga pinili, kaya time was short. And if those days has not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short. Kaya nga, pinaiksi, dahil kung hindi pinaiksi, ang mga elect hindi na maliligtas. That's wrong! Ayaw lang ni Kristo pahirapan ang kanyang mga pinili. Pero it does not mean kapag longer ang tribulation, mawawala ang kaligtasan. That's very wrong. Very wrong theology. Kaya nga, sa verse 24, sabi roon na verse, for the false Christ and false prophets will arise and perform great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. Kung po pwede lang. Pero hindi pwede. We praise God. In 1 Timothy chapter 2:21, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels, I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. Our God, the Father, is an electing God. We praise Him. We glory. Because we are one of the chosen one. Di ba? Nakakatuwa. Nagbibigay sa atin ng gana para mapakinggan na kanya mga salita. Para magbigay ng atensyon sa mga katotohanan ito. Romans chapter 9 verse 11. Wala pang ginawa ng mabuti at masama si Jacob at saka si Esau. Minahal niya na si Jacob. At he hated Esau. In order for God's purpose of election might continue. Not because of works, but because of Him who calls. Napakaganda isipin at tingnan ng mga talatang ito. Ang isa sa pangunahing purpose, layunin ng pagpili ay the same verse 4, that we should be holy and blameless before Him. The purpose and the result of God's choosing na maligtas, na iligtas, na niligtas, upang ang mga ang mga hindi matuwid na mga makasalanan ay idideklara niyang matuwid. Yung mga hindi kalugod-lugot ay hindi kaaya-aya para sa kaligtasan, ginawa niyang worthy of salvation. Ikaw yun. Ako yun. So tandaan po natin
na we should be holy and blameless, huwag po nating isipin na, dahil ligtas na ako, magkukumawag na ako para maging banal at para maging blameless, para lalo kong kalugdan ng Diyos. That's a wrong, muli, nakaunawaan. Nang dahil sa tayo ay pinili ng Diyos, ginawa tayong banal at walang kapintasan, nakabase kay Kristo. We have the imputed righteousness and holiness and blamelessness in the basis of Christ. Siya na walang kasalanan, naging kasalanan sa atin upang tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. So kasi baka inisip natin na dahil ako'y Kristiyano na, of course, kailangan natin maging patuloy sa kabanalan at walang kapisintasan. Pero dito sinasabi ni Pablo na kayo nga sa harapan ng Diyos ay mga banal at walang kapintasan. Dahil kay Kristo. Yun yung isa sa mga layunin ng pagpili. Of course, dahil dyan, patuloy tayo sa kabanalan at buhay na walang kapintasan. Well, actually, sa verse 4, sa ating mga Biblia, lalo na sa ESV, nilagay niya nakasama sa verse 4 ang in love. Sa tingin ko, mas maganda sana sinama yan sa verse 5. Whatever. Pero pansinin nyo, na sa sulat ni Apostle Paul, doon sa Romans chapter 8 verse 29, ang ginamit ni Pablo doon, instead na election chose, ang ginamit niya, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Yung salitang foreknow or foreknowledge. Gagamitin natin ito dito sa ating pagtingin sa in love, he predestined us for adoption to himself. Ang marami, ang iniisip, pag sinabing foreknowledge, ito ay kaunawaan or karunungan ng Diyos base sa kanyang impormasyon. Which is hindi yan ang ibig sabihin. Primarily, foreknowledge is an established na relationship bago pa nga ang isang tao. Kaya nakakonekta dito in love. He predestined dahil sa kanyang pag-ibig. Di ba? It is the holy love of God that motivates Him to choose, to elect, or to predestine some or certain people para sa kaligtasan. So muli, ang foreknowledge is not referring to knowing in terms of information, rather about a relational or relationship. So those who may foreknow, meaning meron na siyang in-establish na relasyon bago pa nga ang taong ito. Ang best example niyan si Mr. Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verse 5. Kung basahin natin. Panood nyo na lang. Before I formed you in the womb, I knew you. Oh, ibig sabihin, pinorma ng Diyos si Jeremiah sa womb, hindi niya alam kasi sinabi niya, I knew you. Di ba? And before you were born, I consecrated you, I appointed you to a prophet to the nations. Ibig lang sabihin, ginawa ng Diyos si Jeremiah, I knew you. I established a relationship between you and me. Hindi mo pa nga alam. Di ba? So muli, in love, He predestined us for adoption. Katulad ng ating mga nanay, tatay, mayroon tayong katangian katulad nila. Mayroon tayong mga pribilehiyo or mga mana galing sa kanila. Pero dito makita natin, God, He adopted us in Christ. Tinanggap niya tayo bilang mga anak. Kapareho ng imahe ni Kristo, banal at walang kapintasan. Ang Diyos Ama,
Hindi lamang tayo binigyan ng kayamanan meron kay Kristo, mga pagpapala na dahil kay Kristo, kundi binigyan tayo ng kaparihong meron si Kristo ang pagiging banal at walang kapintasan. Para tayo ay gawing adopted niya. Yan ang nakikita ngayon sa atin ng Diyos. Romans chapter 8 verse 15. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Of course, hindi tayo kapareho ni Kristo na mas makapangyarihan siya, pero some of the nature of Him that qualify us, that God declared us righteous, that God declared us holy, blameless, and that because in Christ, in love. Wow! Salamat, Panginoon. You predestined us. Muli, sabi ni Pablo, according to the purpose of His will. Nahirapan tayo dito. Pero tayong mga Kristiyano, nagpapasalamat. Dahil Lord, ang kalooban mo ang nangyari. Ibig sabihin na walang anuman sa akin na dapat mahalin, na dapat makontribute. Ito ay dahil sa kalooban lamang ng Diyos at para sa Kanyang kaligayahan. Verse 6. To the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the beloved. Yung in love, tapos in the beloved, di ba? So adoption dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kay Kristo, yung love relationship with the triune God, at sa pag-ibig niya ni Kristo sa Diyos Ama, kaya nangyari ito. Ang ultimate reason is to the praise of His glorious grace. We thank God for His choosing, for His electing. Panginoon, it humbles us. Point number 2. Redeemed by God the Son. Verse 7 to 12. Muli, nagsimula ang verse 7 is, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Chosen, elect. Ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase o hindi nakakondisyon sa anumang kalalagayan ng Kanyang pinili. Tayo na mga tao. Kaya dapat makita natin na wala tayong pwedeng may pagmalaki. Pero dito, lagi natin makita in Him, in Christ, in the Beloved. Tila baga, ang pagpili din ng Diyos, Ama, ay nakakondisyon kay Kristo lamang. Hindi sa atin, kundi condition in Christ. Yung salitang redemption ay isang salita na may kaugnayan sa pagbayad or pagbili. Di ba? Ibig sabihin na may kinakailangan na bayaran o ransom para makuha ang someone na naibinta or na isanla. Dito makikita natin na in Christ, natanggap natin ang redemption. At ang redemption ay sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo. Makita natin na walang ibang pwedeng magbayad sa kasalanan, kundi si Kristo lamang. Si Kristo lamang ang may perpektong buhay, sumunod sa lahat ng mandato ng utos. Siya lamang ang may
kakayanan at kwalipikadong tagapagligtas. Wala nang iba. Ang kamatayan ng Panginoong Hesus, ang kanyang dugo na nagpapakita ng kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yun lamang ang natatanging katanggap-tanggap na kabayaran sa ating mga makasalanan. Sabi nga rito, forgiven for our trespasses. Magkaroon lamang ng tunay na kapatawaran sa isang makasalanan sa kanyang tunay na pananampalataya kay Kristo. Pagsuko sa kanya na siya lamang ang tagapagligtas. Si Kristo ang umako sa kabayaran ng kasalanan. Ang isa man sa atin ay walang kakayanan. We praise God. Forgiveness is granted sa mga kasalanan na meron sa isang tulad mo at tulad ko. Muli, sabi ni Paul, according to the riches of His grace. We praise God for His grace. Which, verse 8, which He lavishes upon us in all wisdom and insight. Ang kaligtasan ay nagdala sa atin ng walang hanggang grasya. Romans chapter 5 verse 20. At walang hanggang kapatawaran ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ito ay kanyang binigay sa pamagitan ni Kristo. At dahil dyan, sabi roon, which He lavishes upon us in all wisdom and insight, at dahil dyan, ang tunay na mga Kristiyano ay mayroon ng alin? Spiritual understanding sa maraming spiritual things. Diba? Tayo na yung aktibo sa maraming bagay tungkol kay Kristo. Now the question is, how can I know, paano ko malaman na ako ay pinili or inelect? Una, you should understand or you should have, mayroon kang kaunawaan at conviction sa puso mo na ikaw ay makasalanan, ikaw nga ay papunta sa impyerno. Si Kristo ay maliwanag sa kanyang turo ilang beses o maraming beses na nagturo tungkol sa impyerno or hell rather sa heaven. So dapat maintindihan natin ito or dapat maintindihan mo ito. You realize you need Jesus, the only Savior. Repent of your sins. Turn away from sins. And believe Christ. Sabi ron, and then mula doon ay meron ng tutong adoption. Jesus will forgive all your sins, all our sins. Those who believe already, your sins are forgiven all. Past, present, and future. Salvation na ay sigurado sa iyo. Ang buhay ay secured. Sabi ron, with all wisdom and insight, mayroon ng maliwanag na direksyon. Hindi na yung sabi sa Arabic mina-mina. O hindi yung pag nag-attack yung mga problema, Lord, ano na mangyari sa akin? Paano na ako? Hindi ganoon. Mayroong clear direction, mayroong clear position. Di ba? Verse 9, sabi roon, making known to us the mystery of His will according to His purpose, which is set forth in Christ, as a plan for the fullness of time to unite all things in Him, things in heaven and things on earth. Ito'y misteryo dati. Ngayon hindi na mystery. Naintindihan na natin dahil sa kay Kristo, dahil sa maliwanag na sinasabi ng Biblia. Magandang tingnan ang mga salitang as a plan for fullness of time. Ang kalooban ng Diyos na pinakita, pinaalala niya
or pinahayag niya ang kaligtasan na kay Kristo lamang, na siya ay pumili. Si Kristo ay ang nagligtas sa atin in time. So pagdating ng history, matatapos na. Plan for the fullness of time. Ang magkaroon na ng fulfillment, yung redemptive plan ng Diyos, yung covenant redemption. Ang Diyos, anong gagawin niya? Titipunin niya ang lahat ng kanyang mga pinili. Ang mga mananampalataya. At sa panahon iyon, magkakaroon na ng bagong langit at bagong lupa. Aalisin na ang luma, papalitan ng bago. Mayroon ng new universe that will be unified under the rule of Christ. Jesus will be the ruling King of Kings and ruling Lord of Lords. Ang mga mananampalataya ay kasama doon. And we will be singing the glorious grace, the glory of God. Verse 11, in Him we obtain an inheritance, having been predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Inuulit lamang ni Pablo na ang lahat ng ito nangyari dahil sa pagkilos ng Diyos, sa pagkilos ng Amang Banal, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu, mamaya ating tingnan. So that we who were first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Ang kasiguraduhan ng mga mananampalataya sa kanilang inheritance na mayroon si Kristo, inheritance minsan priority ay ibig sabihin nito ng kaligtasan, pero secondary ay yung mga bagay na mayroon din kay Kristo. Yung inheritance na ito ay sigurado sapagkat obtained by Christ, obtained in Him. For His redeemed. Tayo na mga makasalanan, dati, tinawag tayong mga useless, ayon sa kanta natin kanina, we are vile, destined or bound to hell, ngunit salamat. Dahil sigurado or ma-obtain natin ang inheritance na ito dahil kay Kristo. And in verse 12, inulit ni Paul sa kanyang maliwanag, so that we who were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Praise God. How amazing. You chose me before having the foundation of the world. You make me holy and blameless. Kaparti na ako ng iyong pamilya para ang aking pag-asa ay hindi lamang baka sakali or isang malabong assurance, kundi isang maliwanag na realidad na ito yung ultimate na layunin ng redemption na makasama ako, makasama tayo, ang mga pinili ng Diyos for the glory of His name. Excited ka ba nun? It motivates us to live a holy and blameless life. Point number 3. Sealed by God the Holy Spirit in verse 13 and 14. In Him, that is in Christ, you also when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Covenant promise fulfilled in Christ, sealed by the Holy Spirit. Ang salitang sealed, ay ibig sabihin niya na binding, authentic, or nagpapakita rin ito ng ownership.
We were sealed with who? Not with what? Hindi tayo sinilyuhan ng kung ano, kundi kung sino. Ang napakagandang balita na makita natin ay tayo, mga mananampalataya kay Kristo, sinilyuhan ng pangakong banal na Espiritu. Siya ang pangatlong persona sa isang Diyos. He is the sealed of every believer. Gaya ng sinabi ko kanina, ang pangunahing ibig sabihin ng sealed dito ay ownership. Ibig sabihin, forever na pag-aari ka, pag-aari tayo ng Diyos. It supersedes sa lahat ng ating mga problema. Sa lahat ng ating suffering, sa lahat ng ating mga fears, mga pains. Dahil ang mga yan, hindi pwedeng umalis sa iyo sa posisyon na mayroon ka na ikaw ay anak ng Diyos. Di ba? The moment a person heard the gospel truth, ang mabuting balita ng kaligtasan ay kay Kristo lamang, na ikaw ay makasalanan, na ako ay makasalanan, at nanampalataya sa mabuting balitang ito. Mabuting balita kay Kristo, tayo ay mga sinilyuhan. Akin yan. Nalala ko nung kami medyo bata-bata pa. Siguro nasa 14 years old ako noon. Nasa Bukirin kami. Takbuhan, palayan yan. Mga habol ng mga Komodo dragon. Sarap ng buhay sa probinsya. Pero may mga kapitbahay kami, mga bakahan. Isa mga baka, nakawala lang. Isa nag-aaway na, kaninong baka to? Kanino bang baka yan? Tingnan natin kung anong silyo. Pag may silyo na, silyo ng, kay ano to? Kay paring ano? Pare, yung baka mo. Hindi pwede kunin ng iba dahil mayroong silyo. Ang mga Kristiyano, sinilyuhan para hindi na makawala. Bagamat, minsan nagwawala. Diba? Marami tayong mga pagwawala sa buhay. Mga unreasonable things na tila baga hindi natin alam ang grasya. We praise God. Gusto kong tingnan natin ang Isaiah chapter 46 verse 16. Sabi roon, draw near to me, hear this. From the beginning I have not spoken in secret. From the time it come to be, I have been there. And now, the Lord God, referring to the Father, has sent me, referring to someone na pinadala, and His Spirit. Ang gusto kong makita natin from eternity past, it was the concision of the triune God, kung paano iligtas ang kasangkatauhan mula sa kanilang kasalanan. We praise God, we glory God for this good news. Kaya sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of our Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. The loving relationship with the Son and with the Holy Spirit is at work. John chapter 10 verse 20 to 29. I gave them eternal life. Those who are elected before the foundation of the world, Jesus gave them eternal life when they believe in Him. And they will what? They will never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Pinapakita lamang na it is consistent in the Bible how the triune God works. Gusto natin tingnan ito. Pag-rebuke sa mga maling katuruan.
Marami na naniwala na ang pagpili ng Diyos ay nakabase ayon sa panahon, pagtakbo ng panahon, nakita ng Diyos na si Rocky ay tatanggap kay Kristo. Nung tumanggap si Rocky kay Kristo, yun yung panahon na pinili si Rocky ng Diyos. That's wrong. Flagrant na wrong yun. Bakit? Kung naniniwala ka sa ganong paniniwala, ibig mong sabihin, mas makapangyarihan ka kaysa sa Diyos. Ang pagpili ng Diyos, ang kanyang ginagawa, hindi na to the purpose of His will, to the full counsel of His will. Nakabase na sa parang Diyos ngayon, sana lang. Hindi. No, that's wrong. Pangalawa, dapat makita natin na walang ibang tagapagligtas, kundi si Kristo lamang. Ang Diyos Ama hindi makakaligtas sa atin. Bagkus dinala tayo sa tagapagligtas. Kanino? Kay Kristo. Ang Santong Espiritu, in-apply niya ang kaligtasan na kay Kristo lamang. Only Christ is the Savior. Hindi ang mabubuti mong gawa. Dahil hindi lahat mabuti ang ginawa mo. Hindi yung nag-aalangan ka lagi, dito ako, doon ako, kaya sigurado na ako. Kaya mayroong mga tao na nagpunta ng pagiging Buddhism, para sigurado sila, kailangan nila maging Jewish at magiging Islam. Para sigurado mayroon bang Kristo. Hindi ganon. Isa lang ang tanging tagapagligtas, only kay Kristo. Pangatlo na dapat makita natin, mayroon eternal security, mayroon ang totoong Kristiyano. Sapagkat ang selyo ay eternal. Ang nagbuwis ng buhay ay eternal. Ang Diyos na pumili ay bago pa nga likay ng mundo. Kaya hindi ka dapat maniwala na ang kaligtasan ay nawawala. Kung nawawala din, nawawala ang tagapagligtas. Wherever the Savior goes, the Saviorhood goes. Kung saan pupunta ang tagapagligtas, ang daladala niya ay kaligtasan. Pag nawala ang tagapagligtas, wala na ang kaligtasan. Pwede ba yon? Hindi. Kaya makita natin na it's all because of God's grace. Brothers, kaibigan, tingnan mo ito ng hindi lamang sa isang tingin, kundi sa isang malalim na pagtingin. Kung mayroon man sa atin na isa pa, hindi pa rin lubusang naniniwala na nagsisisi, nananampalataya kay Kristo. It's about time. We are calling you, repent. Hindi ito biro-biro. Hindi biro ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya huwag mong biruin ang buhay mo rin. Sa mga mananampalataya. Kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga pagiging mayabang. Na minsan wala tayong proper attention sa mga salita ng Panginoon. Minsan, mas lamang sa atin ang attention sa panahon ngayon. Dumadami na ang aking mga Reels followers at mga nagsasabi asa ng sunod mong Reels. So, hintay lang kayo at ako'y busy sa paggawa ng preaching ko. Ano ba kayo? I mean, minsan mabilis tayong kunin. Tingnan natin. Tingnan mo. Hindi yan ang grasya ng Diyos. Hindi natin sinasabing hindi natin gagawin yun, pero tingnan mo. Tingnan mo ang appetite mo. Saan ba ito? Last week, Pastor James challenged us. Alin ba ang maraming panahon sa atin? Diba? Baka pagdating sa church, pumupunta na lang tayo dahil ito naman ang kainaugalian ko . Committed na ako dito, pero it's really from the grace of God. Check it out. At dapat natin tingnan yan. Ginagawa ba natin ang lahat ng bagay para maparangalan ang ating sarili? Or for the glory of His name? Napakaganda ginagawa natin ang service report para paalalahanan tayo sa ating mga dapat mga pag-improve. Minsan dapat natin tingnan ito. Kapatid sa kapatid, magulang sa anak, anak sa magulang. We need to look at His gracious grace. Ang covenant ng Diyos para sa kanyang mga
tao ay para tayong mga tao, mga mananampalataya, mayroon tayong maliwanag na kubinan sa bawat isa, magpaalalahanan, magmahalan. Tandaan na ang position meron tayo sa Diyos ay isang banal at walang kapintasan. Hindi dahil sa ating mga sarili, kundi dahil kay Kristo. Living a holy and blameless life is a vivid and vibrant display to the praise of His glory. Dapat yun na makita na sa atin. Banal at walang kapintasan, buhay ay isang maliwanag at masiglang pagpapakita sa pagpupuri ng kanyang kaluwalhatian. Muli, gospel-centered church is vividly vibrant to the praise of His glorious grace. Tayo manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo pong malalim, malawak na grasya, na pag-ibig. Kami po ay patawarin ninyo sa marami naming kakulangan. At hindi nawa ito lagi na lamang na isang salita, bagkus patuloy nyo kami dalhin sa paglago ang aming mga interes sa maraming bagay, especially sa mga salita. Higit sa lahat, mabuhay kami sa iyong grasya. Lumago ang aming kaunawaan na ganong kalalim ang iyong pag-ibig. Pinili nyo kami even before the foundation of the world. Ginawang banal at walang kapintasan na dapat mabuhay para dito, para sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa kasiguraduhan ng kaligtasan na ginawa mo, Panginoong Hesus. Salamat. Nang dahil dyan, mayroong kasiguraduhan dahil sa silyo ng banal na Espiritu Santo na meron sa amin. Na patuloy na nagbibigay sa amin ng kaunawaan, conviction, para lumakad para sa iyong kaluwalhatian. Salamat sa mabuting balitang ito. Dalangin ko sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.